Teka, hindi yan eh. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Maximo Obispo Joel Porlares. Alas 4:13. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules at 19 ng buwan ng Nobyembre. ika-2 trilyon na peso March sa November 30. Inaasahan mga conveners na dudumugin ng maraming tao. Listahan ng mga pinaiisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order sa Department of Justice dahil sa flood control scandal na dagdagan pa ng 17. Mga kaso laban kay dating Congressman Saldico at sa iba pa, iniraffle na ng Sandigan Bayan. 7 sa mga mamahaling sasakyan ng mag-asawang Diskaya isusubasta na bukas. Halaga ng bawat isa tinatayang nasa 5 hanggang 40 milyong piso. Dating Executive Secretary Lucas Bersamin, itinanggi na siya ay nag-resign sa kanyang pwesto. Armed Forces of the Philippines ayaw patulan ang pahayag ni Senator Amy tungkol sa pagiging adik umano ni Pangulong BBM. Senator Rodante Marcoleta pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa kahinahinalang pagdedeklara ng campaign donation. Luksang parangal para kay dating Senate President Juan Ponce Enrile idinao sa Senado at Camp Aguinaldo. Hinala na pinaslang sa panggugulpi ang model actress na si Gina Lima. Ibinasura ng Quezon City Police. Dati niyang boyfriend na person of interest. Natagpo ang patay sa kanilang kondominium. Ito ay nagbigti. Pagtaas ng minimum na sweldo sa Ilocos Region at Western Visayas, epektibo na ngayong araw. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, inaasang dudumugin ng maraming tao ang ika-2 araw o ika-2 trilyon na peso Mars na gaganapin sa EDSA sa November 30 Bonifacio Day. Ito naman ang paniniwala ni Kiko Aquino D ng grupong Tindig Pilipinas at apo ng dating Pangulong Cory Aquino. Ayon kay Kiko D, nananatiling matindi ang galit ng taong bayan laban sa malawakang anomalya sa flood control projects. Noong September 21, tinatayang nasa 100,000 katao ang lumahok sa unang bugso ng trilyon na peso March sa kahabaan ng EDSA. Nainiwala si D na ang naturang bilang ay mahigitan pa sa muling pagsugod ng mga tao sa kalsada sa November 30. Samantala, nanawagan ang Kapariang Katoliko ng pananagutan pero hindi sa tinawag nitong extra-constitutional na pamamaraan. Ayon sa Clergy for Good Governance, may ilang grupo ang gustong samantalahin ang galit ng publiko sa korupsyon. Hinimok ng clergy ang mga Pilipino na huwag hayaan ang mga pagtatangkang mapilipit ang isyu para maghasik ng gulo.
To those using this crisis for gain, we pray for your enlightenment. To our leaders, let Christ the King teach you to lead through service and action. To every Filipino, pray for discernment and stay faithful to our one and only King. Ng Clergy for Good Governance ang pahayag sa EDSA Shrine kasabay ng paghimok sa mga nais lumahok sa ika-2 trilyon peso march sa parehong lugar sa Nobyembre at 30. Pina-i-issue na ng Independent Commission for Infrastructure ICI sa Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order ang 17 kataong kasabwat kasama na ang dating DPWH officials at ang opisyal ng SunWest Corporation. Kabilang sa iniling na ICI na misyon ng ILBO, Immigration Lookout Bulletin ang mga sumusunod. Gerald Pacanan, Regional Director ng DPWH sa Mimaropa Region 4B. Jean Ryan Altea, Assistant Regional Director ng DPWH. Ruben Santos Jr., Assistant Regional Director. Dominic Serrano, Chief ng Construction Division ng BAC, Beach and Awards Committee. Aderma Angeli Alcazar, President at Chairperson ng SunWest Corporation. Sa sulat ng ICI sa DOJ, binanggit nila na sa salig ng kanilang hiling sa mga kasong kriminal na inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan kahapon laban sa opisyal ng DPWH at SunWest Corporation na iniugnay sa mga ghost flood control projects. Samantala, maaantala ang paghahain ng Independent Commission for Infrastructure ng case referral sa Ombudsman laban sa 3 dati o kasalukuyang senador. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, sumasalang pa ito sa kanilang ebaluasyon dahil sa ika-2 supplemental affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Maaari anyang ma-delay ng 10 araw ang panibagong referral ng komisyon na nakatakda sanang iakyat sa Ombudsman ngayong linggo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Andres Reyes. We are evaluating everything because of the affidavit of Yusek Bernardo. So we're studying that. So we'll have a delay of maybe 10 days from last Friday. Hopefully we'll finish it. Una nang sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na isinumiti rin sa kanila ni Bernardo ang affidavit na binasa nito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, nasa ating linya si dati na ba? O siya pa rin, Executive Secretary Lucas Bersamin. Abay, linawin nga natin ang ilang mga issue na nababanggit ang pangalan ng dating Little President. Una, siya nga ba ay nag-resign o tinanggal sa kanyang posisyon? Apo Lucas, Secretary Bersamin, sir, magandang umaga na imbag na malam, Apo. Nimbaga malim, Apo Deo. Yes, sir. Ayan. Teya ba ang kasama Yes, sir. mo? Si Teya. Magandang hapon, sir. Good afternoon. Ayan, Teya Corpus ng San Ildefonso, Ilocos Sur. One. Ayan. Anyway, Ng matatapang. Apo. Anyway, Apo Secretary Lucas Bersamin, ano ba talaga, Apo? Ayan, kayo po ba ay nag-resign o tinanggal sa inyong posisyon bilang Executive Secretary? Hindi ako nag-resign kasi hindi ko naman alam, but nung umaga ng late morning of Lunes, may tumawag sa akin at sinabihan ako na umalis ka na sa cabinet as ES, Executive Secretary.
So sabi ko, wala akong problema dyan. I can immediately do that. Pero wala pa akong pinapile na sulat dyan. Okay. Now, I first communicated to the President. Sinabi ko na I have no problem with exiting the cabinet. So, ang sulat na sinasabi nila na inaccept yung resignation ko out of delicadeza daw, in-announce nila ng alas 2 yata ng hapon ng Lunes. Wala naman akong binibigay na sulat eh. Okay? Now, I just want to make that clear kasi lilinawin ko, although maganda kung pakinggan yung out of delicadeza, hindi ko naman pwedeng sabihin ko na totoo yan dahil wala naman akong sinabing ganyan. Okay? Now, material kasi yan, Deo, sa pagpapaliwanag ko. Opo. Kung alisin mo ako. Presidential prerogative yan because I serve at the pleasure of the President. Now, when was my letter to the President at all was made? I signed that letter mga late afternoon na of kahapon, yung November 18. Pero na-announce na nila noon na wala na ako, naka-resign na ako, may kapalit na ako the day before. So, okay lang. Wala naman akong issue dyan eh. Hindi naman ako nagtatampo, nagagalit o ano. So, pinail ko, yung sulat ko, iniwan ko sa staff ko, sila na lang nagdala doon sa Office of the Appointment Secretary. Lumalabas na yata ngayon sa media eh, kung ano yung sulat na yan. Nakalagay doon na nire-respeto ko yung presidential prerogative. I am submitting myself to that prerogative. Tapos sinabi ko doon na I will enable the smooth transition of the functions and responsibilities of my office. Ganun. Wala naman masamang, hindi ako nag-resign. Yun lang. So ano po ang tema ng letter na pinirmahan yung isinumite kay Presidente? Po, Secretary, sir? Ang tema lang is I observe you, tapos meron akong naka 3 years na kasi ako dun eh. Tapos sinabi ko, I submit myself to the presidential prerogative. Alam mo na, yung aalisin ka. Now, whether you call that removal, ouster, or firing, I don't know. It's up to all of you who will read yung situation. How to characterize yung separation ko from the service of the government. That's all. What is important to me is itama ninyo yung hindi niyo man ako tinawagan or kinonsulta. Tapos malalaman ko na lang may kapalit na ako. Tama lang. Okay lang. Tsaka di ba masyadong pambabastos naman sa isang dating Chief Justice, ayan, kinuha sa gobyerno. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Opo. Anya apo na pagsalitaan nyo kay ni Presidente, ano na pag-usapan nyo nung ikaw ay tumawag sa kanya? Hindi ko pwedeng i-share sa iyo. Meron akong ginagalang na functional confidentiality. Because as of that time na nag-usap kami, 6 o'clock of Lunes of November 17 sa bahay, I can just confirm that na nag-usap kami face to face and very genial naman yung aming pag-uusap. In fact, I told him that I felt so relieved na ganun na nga, nawala na ako sa OES. So, beyond that, I will not give any further explanations because I am bound by my obligation to the Office of the President as my office na respetuhin ko yung communications namin dalawa. Because technically speaking, kahit na napalitan na ako, in-announce na, kahit na hindi ako nag-resign, on that day, I was still acting on holdover. Kasi wala pang si Recto. Recto is to be sworn in only today. Aywan ko kung natuloy. Pardon my curiosity po, Sir Lucas. Yes po. Sa palagay ninyo, meron bang lumakad ng inyong pagkakatanggal bilang ES? Ay, hindi ko lang alam yan. Because wala akong idea
Basta na lang may natanggap akong tumawag na hindi pa sa tiga Malacanang. Pero hindi ko din isasabihin yung pangalan niya dahil malapit kong kaibigan yun. Sinabi lang na you are out, you have to go. Okay. I know na yung kanyang message naman was authentic, galing sa pinakamataas na kanya kasi kilala naman siya na connected kay Presidente rin sa First Family. So I believed him and immediately I communicated to the President that I have no problem. Apo, hindi ba sinita si Apo Presidente na anya mo tin Barok, Apo Presidente, impadaan mo pa sa iba, di pa ikaw ang nagsabi Oo. na ako ay sukatamon, papalitan. Hindi ako ganun. Kilala mo naman ako. Magalang ako na tao, marespeto at hindi ako nag-confrontational. Nature ko kasi kung pribiliyo ng presidente yan, respetuhin ko. Hindi na ako nagsasabi na kortesya. Okay na, palalampasin ko lahat yan. Kung may konting problema man dyan. Hindi ko gagawin na issue yan. Bayamon. Oo. Bayamlatan. Ayun, baya ako na. Pero matagal kayo nag-usap, Apo, ng Pangulong Bonget. Siguro kalahating oras lang. Wow, tagal Between two intelligent people, 30 minutes is nearly 1 hour na. Kaya matalino si Presidente. I really like him. Di ba nagkaiyakan, Apo? Hindi naman. Nagkaroon ng picture, nagkudakan. Nagkudakan. Oo. Hindi selfie ka, hindi selfie. Aha. Hindi ba ipiniluwanag ni Presidente Marcos kung bakit ka papalitan ni Secretary Ralph Recto? Ay, wala. Hindi kasama sa usapan namin yun. And I did not need to require him to give me the reason. Kasi that's already contrary to the exercise of his presidential prerogative. Kung sasabihin mo pa, hingin mo pa na bakit anong kasalanan ko. Hindi na. Welcome it and just live with it. Wala bang kinalaman si Ombudsman Boying Remulla kasi balita ng mga Marites, Apo, na hindi daw kayo nagkakaintindihan, nagkakabanggaan daw kayo ni Ombudsman Boying Remulla. Sa akin, Deo, walang problema. Hindi ko lang alam kung kay Ombudsman may problema siya sa akin. Pero wag na nating pag-usapan yan dahil sa ngayon nga hindi na kailangan na pag-usapan, hindi na yan relevant Oo. Kung siya man ang nagpatanggal sa akin, wala na akong pakialam dyan. Okay? Pero maaring may kinalaman siya, Apo. Hindi ko alam. Hindi ko masasabi yan. Ayan. Respetuhin ko din yung decision ni Presidente. Ano ba yung mga nagkaroon kayo ng hidwaan na may mga appointments daw yata na recommendation niya na tinatablan nyo, hinaharang nyo? Ano? Wala bang ganon? Wala bang ganon? Hindi naman kami, alam mo, sa SOJ siya. SOJ siya. Wala naman kaming maraming kaso na hinawakan or decision na hinawakan galing sa DOJ. Narinig ko kayo ngayon lang, mayroon siyang sinasabi na nagtatampo siya ay nasa radar na raw niya si Adrian Bersamin. Dahil ang unang napansin niya daw yung appointments. Sabi ko, yung mga appointments naman si Presidente gumagawa niyan, yung pumipirma. Hindi naman kami ang nagde-decide niyan. We submit to the President. Kung pinirma ni Presidente, dapat tanggapin nila kasi si Presidente nang pumirma. Huwag nilang sabihin na si Adrian ang naglakad or gumawa ng paraan. Bakit mo magagalit ka sa mga tatrabaho para kay Presidente? But moving forward, Sir Lucas, do you still intend to work for the government or magpa-private practice or kakarir na lang po sa mga apo? No. On that occasion na nag-usap kami ni Presidente, hindi naman to confidential na there was a suggestion, no? Pero sabi ko, sir, this is the last position that I will ever accept sa gobyerno na. I am no longer young and I do not like anymore to work in government. Kasi nag-retire na ako sa judiciary. Tama na yun. Let the other younger and more motivated people come in and serve the government and the people. I think I have given enough of my life and
and experience and knowledge in the service of the country. So, tama na yan. Tinanggap ko na yung katapusan ko na ito. Nabanggit nyo rin na si Yusek Edran Bersamin, po Secretary Sir, ayan, nadadawit po sa insertion ng mga budget. Ayan, ano pa ang masabi nyo? At pati ang Office of the Executive Secretary ay nadamay dito. Yun na nga yung pinapalabas nila, no? Na yung undersecretaries daw, na dalawa, si Adrian at saka si Traigi Olaybar. Opo. Sila daw ang namahala doon sa pag-insert. Ikaw ba na congressman or senador, kahit na doon sa bicameral o ano, kaya mo bang gawin yan na hindi ka kasama sa legislative? Hindi pwede yan. That's hardly credible at all. That's not even very likely. Sasabihin mo, 100 billion isingit ninyo dyan para kay Presidente. Maniniwala ka ba dyan? No. So ako hindi ko pwedeng sabihin pa na dahil naghihintay pa ako ng kung ano pa yung ibabanat nila. Pero naawa ako dun sa dalawa na sasabihan nila ng ganun. Kung merong demanda mo na lang sila, sasagutin na lang namin. Ayoko nang pumatol sa mga ganong chismis. Alam mo, Apo yung Secretary, ayan, malaking nanghihinayang sa inyo dahil alam namin sabihin ko na, pasensya ka na, sabihin ko nang ikaw ang pinakamatanda. sorry. Seasoned, lakay. Seasoned. Sa ngayon, ako na ang pinakamatanda. Seasoned lang, Paul, Sir Lucas. yung record holder, wala na. Ay, wala na. Kayo ang inaasang magbibigyan ng mga magandang advice sa Presidente. Magbibigay liwanag. Si Secretary Bunuan, pero nawala na rin. Si Secretary Pascual, pero matagal nang wala. Si Secretary Jokno. Pero ngayon, siguro, ako na ang pinakamatanda. Buti nasabi mo yan. Ngayong wala na. Kaya mo ako. Ngayong wala na kayong mga elders dyan sa gabinete ng Pangulong Marcos. Maraming elders dyan, matatalino yung nandun sa cabinet. At saka they are very effective. Kasi motivated kami lahat dahil we are serving a president who is very intelligent and focused. Huwag na nating patulan yung mga banat sa kanya, baterya. Hindi totoo yung mga yan kahit nang galing sa kapatid o hindi. Ayan. So hindi kayo naniniwala nga gumagamit ng droga ang presidente at first lady? Paano mo alam mo, ito lang actual na sinasabi ko yan. Opo. Pagka ang tao ay may history na ganyan, hindi ka pwedeng mag-focus ng magiging singhutin ka or siguro antukin or whatever. Wala akong nakitang ganyan kay Presidente. So respetuhin natin yan dahil sinisiraan lang yan Nag-resurface din, Sir Lucas, na madalas uminom o mga muy alak ang Presidente while working. Is that yan true? ang imposible. Hindi ko nakita yan na sumipsip na umubos ng nasa baso. Wala. Alam mo si Presidente, very strict sa kanyang diet, no? He does not eat too much. Tapos kung uminom man ng wine, alcohol, siguro sip-sip lang. After that, hindi ko na nakikitang tumutungga. I doubt that. Hindi totoo yan. Kahit na hindi ako kasama, siguro the same thing that he displays in public must probably be true sa private. So, Secretary, ayan, ang daming kinakarap na problema ang ating Pangulo ngayon. Una, itong destabilization. Ayan, ano ang advice nyo sa Presidente? Ano sa tingin nyo? Matatapos ba? Kakayanin ba ng Pangulo na manatili pa sa posisyon hanggang 2028? Kayang-kaya ni Pangulo yan kasi si Pangulo nagsisilbi sa bayan. Wala tayong nakikitang excess or luho niya. Mabait lang. Oo. Pero kung hindi nagmumura yan, sasabihin natin mahina. Hindi. Dahil araw-araw yan, nag-iisip tungkol sa bayan. Para sa bayan. Ang sipag,
pumupunta sa mga bayan sa probinsya. Tinitignan kung anong kailangan. Ganyan. Kaya ito lumitaw itong issue na ito. Dahil dun sa kanyang pag-iikot na naawa siya sa mga kababayan natin. Alam namin na isa kayo sa parang pinakatatay ng presidente. Pagka ganito mga sensitive, Hindi critic, naman. Kuya lang, kuya. yung mga sensitive critical issue, Apo Lucas, sir, kayo ba ay kinukonsulta ng presidente? Depende dahil hindi naman, alam mo, ang daming advisor ni Presidente. Tama lang yun. Kasi kung isa lang ang nag-a-advise sa kanya, baka hindi tama. Kasi si Presidente mismo is a good person na mag-decide. Because he has the grasp. Ang dami niyang information na pinaprocess in his capacity as the President, Chief Executive. So, that puts him in a peculiar position na nasa pagdi-decide ng tama. So, ganun lagi ang tingin ko sa kanya. He used this information very prudently, very wisely. Wala siyang, wala akong nakikitang weakness niya. Except na pinabaterya lang siya ng malimit. Alam mo mga tao kasi mas naniniwala sa hindi totoo. Ayan, Apo Lucas, so bilang panghuli po, ayan, so ano po ang inyong advice sa ating Pangulong Marcos ngayong wala na kayo at paano niya para matugunan, malutas itong mga problema ang kinakaharap ng bayan ngayon? Well, I think he has the mind and the heart to solve the problems of the country. Bigyan mo lang siya ng panahon. Wala, I do not like to give advice anymore because I am no longer in government. You know, you do not advise a leader who is very intelligent and focused. You just wait for him to make the move. That's how I see the president. He does not need that much advice kasi yung experience niya is also substantial. He used to be in local government, tapos legislature, Senate. Laki na experience niya doon. So we just wish him well and then let's pray for him to succeed. Ngayong wala na kayo sa serbisyo, Apo, ayan, pwede ba namin kayong imbitahan ni Teya na magkape ka paminsan-minsan? Less busy na po ba kayo? Ikaw, Deo, may utang pa ako sa'yo. Nasabi mo, kulang sa painom. Inom. Anytime. Yes. Agpabasi. May available na oras. Yes, wala po. Pero ngayon, masaya lang ako dahil may more time na ako with my family. Tapos may apo ako, may triplets ako. Na Apostolic na lakay. Apostolic job. And they're not even 1.5 years old. So I would like to enjoy them. Sige, para ma-enjoy sila. Ikaw ay aking iniimbitahan kasama yung apo na pumunta na Star City. Ayun. Para maisakay naman kita sa Chubibo. baka matamaan kami na sunog. Nawanan. Na-renovated. Apo Secretary, sir, maraming salamat Diyos sa agira na imbag ng malim. Thank you. Ay, Diyos nang ginamit, Deo and Teya. Thank you very much, sir. Keep on the good work. Okay. Yes, sir. Ayan. Mahabigan, former Executive Secretary, former Chief Justice, former Little President, Lucas Bersamin. RH Break Time! So, ayan po mahabigan ang Secretary Lucas Bersamin. Samantala, babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Oras, Miss Teya. Ganap ng alas 4:42 ng hapon. Fraternity na Ombudsman na Boying Remulla na Upsilon Sigma Phi. Babalikan natin mahabigan pero bago ang mga reports, abay mamigay muna tayo na aginaldo. Ayan, abay may mga kontrobersya man o wala. Siyempre tuloy-tuloy pa ang pamigay natin ng premyo sa ating Kring Kring Panalo Promo. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono.
Eto na si Aling Kring Kring. Ayan si Ivy Buragay ng Camarines Sur. Akala ko Boracay. Hi Ivy, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan, nasa Camarines Sur. Saan sa Camarines Sur ka, ate? Nagbuwa po, Rinconada area po. Nabua, Camarines Sur. Simple lamang aking tanong, Ate Ivy, para ikaw ay manalo ng limpak-limpak na salapi. Ayan, aking tanong ano ang himpilan ng radyo na number 1 sa service sa Mega Manila, Metro Manila at buong Pilipinas? Ang galing mo naman. Hindi nagpatumpik-tumpik lang ka. Ang galing mo, Ate Ivy Buragay. Congratulations, nanalo ka ng 500 pesos. Congrats Ate Ivy Buragay. At ngayon sa ating mga balita, sandali lamang let. Hindi kailangang magbitiw sa tungkulin dahil lamang sa mga hearsay na aligasyon. Ito ang pahayag ni dating senador at ngayon na DepEd Secretary Sani Angara. Ang pahayag ni Angara ay kasunod na aligasyon na sangkot siya sa mga kickback sa manumalyang flood control projects. Ayon sa kalihim, kung dadalhin sa korte ay may babasura lamang ito dahil kahit transaksyon ay walang mababanggit. Sinabi ni Angara na dating nagsilbing Senate Finance Committee Chairperson na hindi siya kailanman nasangkot sa korupsyon sa loob ng 21 years na panunungkulan niya sa gobyerno. Una rito dinawit ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo si Senator Angara na nakinaba umano sa kickbacks sa GOS o Substandard Flood Control Projects. Report muna mula sa Malacanang, Miss Taya. Dating Executive Secretary Bersamin may hamon sa mga nagdadawit sa kanya sa umano'y budget insertion. Idatay mong balita, RH14, Left Narciso, Miss Left. Ms. Tea Lakay, hinamon ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga kumakaladkad ng kanyang pangalan sa issue ng umano'y 100 bilyong pisong singit na pondo sa 2025 budget. Nakasuhan siya kung may hawak na matibay na ebidensya laban sa kanya. Sa panayam ng Malacanang Press Corps, sinabi ni Bersamin na handa siyang sagutin kapag may nagdemanda laban sa kanya. Ayon kay Bersamin, wala na siyang kontrol sa mga batiko sa kanya sa social media, kaya mas mabuting iharap at patunayan sa korte ang mga akusasyon kung mayroong maipopresentang matibay na ebidensya. Sabi pa ng dating opisyal, nire-respeto niya ang ginawang pagsiwalat ni Senador Ping Lacson, pero iginit na duda siya sa mga ito dahil ang pinagbatayan lang ay ang pahayag ni na dating Representative Zaldico at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Tumanggi naman si Bersamin na sagutin kung sa tingin ba niya ay ginagamit siyang scapegoat o isasangkalan para pagtakpan ang maaring mas malaking issue. Pakinggan natin si dating Executive Secretary Bersamin. Kung meron bang mga tao na gusto akong i-implicate dyan, itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Kasi right now, puro innuendo, puro mga pasaring. Hindi maganda yan eh. Chief Justice ako dati. Wala akong skandalo, bahid ng kalukuhan. Ngayon pa na Executive Secretary ako, idadamay nyo ako sa ganyan, idadawit nyo ako. Patunayan nyo na lang yan kung meron kayong patunay. Kung chismis lang, wag naman. Si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito si Left Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Mula sa Malacanang, dumakay tayo sa Senado. Bagong BIR Commissioner hinamon ni Senator J.V. Ejercito nalinisin ang komisyon sa mga tiwaling gumagamit ng Letters of Authority o LOA para mangotong. Arrest number 28, Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor, marami sa mga dayuhan ang takot mamuhunan sa Pilipinas dahil sa mga abusado at tiwaling taga-Bureau of Internal Revenue na gumagamit ng Letters of Authority o LOA sa kanilang modus. Ito ang ipinarating ni Senador J.B. Ejercito sa bagong talagang commissioner ng BIR na si Charlito Mendoza. Hinamon itong linisin ang BIR sa mga abusadong gumagamit ng LOA o LOA para mangotong sa mga negosyante.
sa Senate Plenary Debate Deliberation o Budget Deliberation ipinarating ni Senador J.B. Sabdiayer at Department of Finance ang mga reklamong kanyang tinanggap mula sa Ambassador ng European Union at sa mga miyembro ng American at European Chambers of Commerce. Kung hindi tumatugunan ay lalong dadami ang mga dayuhang negosyante na takot magnegosyo sa atin. Bagsak na nga tayo sa Foreign Direct Investment o FDI ay lalo tayong sasadsad dahil sa hindi makatwiran na pagpapataw ng buwis. Ilan sa mga reports na kanyang tinanggap ay ang pag-i-issue ng LOA sa mga taxable year kahit bayad na ng mga negosyante. Ang LOA na sumasaklaw sa ilang taxable years at ang tax assessment na 100 million ay maaring maibaba sa 75 million sa tamang usapan. Umaasa si Ejercito na matugunan ito ni Commissioner Mendoza upang maprotekta ng mga diyang negosyante at maibalik ang tiwala ng publiko sa BIR. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, unang batch na kinasuhan ng Ombudsman sa flood control scam dapat masundan ng ilan pang mga sangkot sa anomalya. Idatay mong balita, RH12, Milky Regadan. Manang Milky. Kaya at lakay, we welcome ni House Deputy Minority Leader Leila De Lima ang pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng unang batch ng kaso sa masangkot sa flood control scam sa panguna ni Resign Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ang kay De Lima sa wakas, unti-unti nang umuusad ang pagsasampa ng kaso at papanagutin ang masangkot sa paglustay sa pondo ng taong bayan. Sabi ni De Lima, umaasang taong bayan na marami pang mas mabibigat na kaso at matitibay na ebidensyang isasampa para masiguro na mapakukulong at mapapanagot ang mga kurakot. Apelan ni De Lima ang mabilis, transparent at epektibong investigasyon sa iba pang mga kaso. Kasabay dito ang pagpasa ng panukalang Independent Commission Against Infrastructure Corruption para mas mabigyan ng ngipin ng Independent Commission for Infrastructure. Umapela naman si De Lima sa publiko na huwag magpadistract sa ingay ng politika at huwag padala sa udyok na mga may sariling agenda. Katwiran ni De Lima, dapat manindigan sa katotohanan at hustisya, hindi daw sa away pamilya o labanan sa politika. Samantala, Lakay at Teya, may pagbabago ng konti dito sa liderato ng Kamara. Pinalitan si House Senior Deputy Majority Leader J.J. Suarez ni Senior Majority Leader Ferdinand Hernandez. Si Suarez ang papalit naman sa posisyon ni Hernandez. Bali nagpalit lamang sila, Lakay, ng posisyon. Pero ang mas mataas na posisyon ngayon ay napunta kay Ferdinand Hernandez na siyang Senior Majority Leader. Sino si Hernandez? Taga saan yan, Manang Milky? Hindi ko kilala yan. Congressman saan yan? Hernandez, Lakay. Congressman saan yan? Hindi ko rin na masyadong kabisado, Lakay, pero isa sa mga leader dito sa Kamara. At nagpalit lamang sila, bari na demote sa kanyang posisyon from House Senior Deputy Majority Leader J.J. Suarez. Pinalitan naman siya ni Congressman Ferdinand Hernandez bilang Senior Majority Leader. Yan muna ang mga pagbabago dito sa Kamara, Lakay, at antabayanan ng mga ugong kung meron ng mga pagbabago pa sa mga darating na araw. Ako si Milky Regadan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tama ba to, Lakay? Cotabato ya. Ay, Coronadal yata. Ayan, taga second district daw ng South Cotabato si Hernandez. Ayan. Hindi naririnig niya. Kala ko magpapalitan ng speakership. Ayan. Samantala, report mula kay Edniel Parosa. Philippine National Police nagbabala ng zero tolerance. Hindi na maximum tolerance. Zero tolerance sa karahasan sa November 30 rally. Arrest number 52, Edniel Parosa. Please come in. Anong ibig sabihin nito, Edniel? Lakay, puspusan ang paghanda ng pambansang pulisya para sa makasadong kilos protesta kontra korupsyon sa November 30. Ayon kay Acting PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., handaman silang ipatupad ng maximum tolerance para sa trillion peso march. Magpapatupad din sila ng zero tolerance pagdating naman sa mga manggugulo o magsisimula ng karahasan. Target kasi ng halay ang makapagtala ngayon ng zero violence, kaya ayon nito sa mga lalahok
makinig sa tagubilin ng PNP sa hiwalay na pulong balitan sa Camp Crame. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tonyo na hindi pa rin sila nagbababa ng full alert status kahit natapos na itong mga naunang programa ng Iglesia ni Cristo at United People's Initiative. Sa katunayan, ngayon pa lang, nag-deploy na ang Manila Police District ng 167 personnel para maagang pumoste sa bahagi ng Mendiola. Pakinggan natin si General Tonyo. At sa ngayon po ay nilalatag na po ng Directorate for Operations yung po magiging deployment natin kaugnay po sa darating na November 30 rally. Basta malinaw po sa ngayon ang initial na binigay po sa atin na guidance ng ating GPNP. Tayo po ay magpapatuloy na magpapa-implement ang maximum tolerance pero zero tolerance to violence. Bago ganitang nauwi sa sakitan ng protesta ng ilang grupo sa Maynila nitong September 21, umabot sa 78 individual ang kinasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa insidente, kasama ng isa sa mga sinasabing instigador ng gulo na si Cavite Representative Kiko Barsaga. Edniel Parrosa. Ibig bang sabihin ng zero tolerance pag kami nang gugulo, babambuhin na ng mga pulis, ganon? Kukutusan ba? Garo ng alakay. Oo, warning na ito dahil maraming lesson learned yung pulisya nung nakaraan. At naalaman naman natin na talagang nahaluan yung mga grupo ng Trillion Peso March Movement. Kanina nagkaroon ng panibagong pulong balitaan ng CBCP kasamang Clergy for Good Governance at itong mga grupo o civil society group na nasa likod ng Trillion Peso March. Sa hanay pa lang nila, ina-expect na nila lakayin na nadami pa ang lalahok doon sa Trillion Peso March Movement. Kaya kapag nahaluan pa yan ng ibang mga grupo, malamang talagang dapat mas mabantayan yan ang ating kapulisan. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Balik sa inyo, Lakay at Mistea. Samantala, DOE palalawakin, pasimplihin ang Lifeline Rate Program para sa marginalized consumers. Idetalye mo balita, RH27 Noche Cacas. Noche. Kaya talakay, kumikilos na ang Department of Energy upang palawakin at pasimplihin ang access sa mga subsidy ng kuryente sa ilalim ng Lifeline Rate Program para naman sa mga marginalized consumers. Dahil dito, mas maraming mga consumer ng kuryente na may mababang kita ang inaasahang magtamasa ng mas mababang tingil sa kuryente, particular na ang mga benepisyaryo ng Pantawid na Pamilyang Pilipino Program o PORTIS. Inihayag ni DOE Secretary Sharon Garin ang proseso ng pagpapatala para sa mga benepisyaryo ng PORTIS at iba pang karapat-dapat na marginalized consumer ay pinastreamline sa pamamagitan ng automated data validation gamit ang mga listahan mula sa DSWD. Susuriin nila ang kasalukuyang minimum limit sa pagkonsumo ng kuryente. Ilalim ng Lifeline Rate sa pakikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission upang masubaybayan ang pinalawak na Lifeline Rate Program. Prioridad umano nila at tiyaking madali ang access ng mga higit na nangangailangan ng subsidy ayon umano sa direktiba ng Pangulo. Binigyan na din ng DOE na ang mga pinabilis na pagkilos ay bahagi ng pinag-isang diskarte sa energy family. Maglalabas umano ang DOE ng mga updates sa mga bagong alituntunin at ang mekanismo ng pagpapatupad kapag nakompleto na ang mga konsultasyon at pag-align ng system. RX27, Nutikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, buenas tardes, Noche Cacas. Samantala, balita mula sa Japan, Japanese Prime Minister Sanae Takaichi pinag-iingat ang mga Hapon na nasa bansang China dahil sa namumong hidwaan ng dalawang bansa. James Galangay sa detalye. James. Binalaan ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang mga Japanese na nasa China na mag-ingat matapos ang namuong hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa gobyerno ng Japan, manatiling alerto sa kanilang kapaligiran at iwasan muna ang mga matataong lugar. Yan ay matapos ang mga naging komento ni Takaichi sa Taiwan na sinabing sa kabila ng pagbabago ng kanilang liderato ay nananatili pa rin ang posisyon ng Japan na tutulungan nito ang Taiwan sa oras na umatake ang China. Bagay na hindi naman nagustuhan ng China.
Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, dahil dito ay ganun na lamang sinira ni Takaichi ang pundasyon ng relasyon ng China at Japan, kaya't hinihiling nito na bawiin ang kanyang mga naging pahayag. Samantala, pansamantala naman munang ipinagpaliban ng Japan ang pagpapalabas ng dalawa sa kanilang mga pelikula wala rin sa epekto ng naturang hidwaan. Ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 74 na bansa dumating sa Maynila para sa 3rd Artistic Gymnastics Junior World Championships. Idetalye mo ang balita, Millie Borja. Tinanggap ng Gymnastics Association of the Philippines o GAP ang mga gymnast mula sa 74 countries na makikilahok sa 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championship na gaganapin dito sa Maynila. Magbubukas ang World Championship sa Manila Marriott Hotel Grand Ballroom sa Newport World Resort sa Huwebes, November 20. Ayon kay GAP President Cynthia Carrion, nagsimula nang dumating sa bansa ang mga participant noong weekend at halos 750 athletes ang sasali sa 2025 edition ng kompetisyon. Aniya, patunay ito ng lumalaking interes sa Olympic sport na gymnastics, kaya maraming FIG member countries ang nagpapadala ng kanilang mga promising young gymnast bilang mahalagang hakbang sa kanilang development. Bibida sa Pilipinas ang batang gymnast na sina Carl Eldro Yulo, nakababatang kapatid ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at si Elizabeth Antone. Magugunitang nagkampiyon si Yulo ng silver sa men's vault at si Antone ng bronze sa women's all-around sa Asian Artistic Gymnastics Junior Championship sa Jecheon, South Korea noong Hunyo. Iginiit ni Carrion na bagamat nagpapakita na ng lakas sa world stage sina Carlos Yulo, Alea Finnegan at Emma Malabuyo, kailangan ipagpatuloy ang pagangat ng Philippine Gymnastics Program. Umaas ang GAP na ang paglahok ng mga kabataang gymnast sa prestihiyosong kompetisyon ay magbibigay sa kanila ng higit pa na inspirasyon at lakas ng loob pagpasok ng senior ranks. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja. At bago tayo magpaalam, Miss Thea, ayan, bati mo natin ng happy birthday si Bossing Neo Jean Evangelista, ang President CEO ng Filusa Corporation, at si RD Richie Osmeña ng Iloilo. At belated happy birthday daw kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Batiin ko daw habang hindi pa siya nag-blow out. Ayan. At sabi ng ating business correspondent, nagsara sa palitan ng dolyar ngayon. Mr. Michael is my guy. Ang sabi niya ay nagsara sa 58 pesos and 93 centavos. Kaya yung dollar mo, Mr. Cesar Lee, ayan yung mga dollar mo sa vault, ha? Ayan. Tago mo na yan, Kuya Larry Francisco. Akala ko yun ang ipapamasko sa atin. Hermana Rosie Sarangaya, ayan, Dr. Beng Lee. At para po sa mga kakilala kamag-anakan ni Ginoong Walter Villanueva, siya po ay sinundo na po ni Lord. At ito ay nakaburol sa crematorium at saan ba ito, ha? Saan ito paring Jomay? Santuarium, Araneta Avenue. Ayan, dyan sa may Quezon City. Crematorium at Santuarium sa Inerment at Elysium Gardens. Ayan. Teka, nalito na ako rito. Ayan. Ipapakremate siguro lakay. Aha, ayan. Sabi ni Mr. Jomay Parroco, ayan. Siya po ay nakaburol sa room 312, Santuarium. Santuarium sa may Araneta. Malapit sa Quezon Avenue. Ayan. Ito ay nakaburol hanggang November 23. Ayan. At ang cremation ay sa Santuarium din. Ayan, November 24. Panawagan mula kay Jomay Parroco. Ako nakiramay sa pagyaw ni Ginoong Villanueva. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Dami natin mainit na issue ngayon. Ako po si Deo Macalma. 36 days bago magpasko. Ako bilis po, ng panahon. Thea Petro Carpuz. Mabalansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe.